Magandang araw. Ako nga pala si AR at kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. Ang relihiyon ay isa sa mga pundasyang bumubuo sa pagkakakilanlan at pananaw ng maraming tao. Ito ay nagbibigay ng daan sa paniniwala, moralidad, at direksyon na siya namang tumutulong sa pag-unawa ng mga tao sa kanilang sarili, sa iba, at sa mas malawak pang mga bagay sa mundo. Para sa maraming tao, ang relihiyon ay nagbibigay ng paliwanag tungkol sa kahulugan ng buhay at ang papel nila sa mundo. Nagsisilbi itong gabay, lalo na sa panahon ng pagsubok na meron sila sa buhay. Ito ay madalas na pinagmumula ng mga tuntunin sa tama at mali, nagbubuklod sa mga tao, nagbibigay ng spiritual security at rason para magpatuloy pa. Gayunpaman, may mga pagkakataon ding nagiging sanhi ng pagkakaiwalay ang relihiyon, lalo't kung hindi ito nauunawaan o ginagamit sa tama. Nitong mga nakaraan ay napapadalas ang pagkalat ng mga balita tungkol sa mga samahan sa pananampalataya sa iba't ibang relihiyon. Ilan dito ay ang balita tungkol kay Senyor Aguila, ang 24 years old na leader ng kulto sa Surigao del Norte, si Pastor Quiboloy, na sinasabing siya ang bagong anak ng Diyos, at ang kamakailan lang na nabalita na sinasabing sila ang bagong gobyerno at nagkandado sa ilang mga establishmento. Ngunit alam niyo ba na mayroon ding sumikat na kulto noon sa Amerika? Isang samahan na dapat sana ay para sa pagkakabuklod-buklod ng mga miyembro, ngunit nauwi sa isang mapait na trahedya. Simulan natin ang kwento sa taong nagngangalang Jim Jones, o sa buo niyang pangalan, James Warren Jones. Siya ay pinanganak noong May 13, 1931 sa Crete, Indiana, USA. Lumaki siya sa panahon ng Great Depression at ang kanilang pamilya ay may tuturing na mahirap lang. Ang kanyang ama ay isang veterano ng World War I at nagkaroon ng kapansanan kung kaya't hindi ito nakakatulong sa kanilang pamilya pagdating sa pinansyal. Dahil dito ay ang kanyang ina ang siyang tumayong haligi ng kanilang tahanan. Noong mga panahong ito ay talaga namang napakahirap ng pamumuhay para sa halos lahat ng tao sa Amerika. Mataas ang mga bilihin, marami ang walang trabaho, walang matirhan, at walang makain. Isa sa mga naging sandigan ng mga tao ay ang kanilang pananampalataya. Umaasang balang araw ay dadating ang isang maunlad na ekonomiya para sa kanilang bansa. Sinasabi ng mga panahon ding ito ay namulat ang mata ng batang si Jim sa relihiyon. Kaya't bata pa lamang ay nagkaroon na siya ng matinding interes dito. Siya ay umaattend sa mga church meetings at sinasabing para bang kakaibang bata. Dahil hindi lang siya nahilig sa relihiyon na ang madalas na kahulugan ay buhay, kundi pati na rin sa kamatayan. Si Jim ay madalas na pumupunta sa malapit na pagawaan ng kabaong at nagkukunwaring nagmimisa sa isang libing. Ngunit ang namatay ay mga patay na hayop lamang na kanyang napulot sa daan. Si Jim din ay madalas na itunuturing na loner at hindi naging popular sa kanilang eskwelahan, kung kaya't madalas niyang maramdaman na tila ba siya ay naiiba at mayroong pagkakabukod. Sa gitna nito, naging interesado siya sa ideology ng sosyalismo at sa prinsipyo ng pantay-pantay na lipunan na siya naman ding magiging misyon niya sa kalaunan. Bukod dito, nagkaroon din siya ng hindi maipaliwanag na paghanga sa kakaibang karisma at kakayahang magkontrol ng mga leaders tulad ni na Adolf Hitler ng Germany at Joseph Stalin ng Russia na noon ay tinatawag na USSR. Ito ay hindi dahil sa kanilang ideology, kundi dahil sa kanilang impluwensya sa mga tao na naging inspirasyon niya sa paghubog ng kanyang sariling karisma bilang isang leader. Noong 1950s ay nagsimula si Jim bilang isang student pastor sa isang maliit na simbahan sa kanila. Dito ay naglilingkod siya sa simbahan kasabay ng pag-aaral o pagsasanay upang maging isang ganap na pastor. Ngunit sa katagalan ay tila ba hindi na siya nasisiyahan sa umiiral ng mga tradisyon at paniniwala ng simbahang ito, kung kaya't kalaunan ay napagpasyahan niyang umalis. Dala ang kanyang sariling paniniwala ay nagtayo siya ng sarili niyang simbahan at tinawag niya itong Community Unity Church. Ang simbahang ito, bagamat nakabase sa Kristyanismo, ay may pinaiiral na sariling mga pangaral. Sinasabing nakatuon ito sa ideology ni Jim Jones, katulad ng pagkakapantay-pantay, pagkakaisa, at paglilingkod sa komunidad, lalo na sa mga inaapi. Kung pagsasama-samahin, masasabing ang simbahang ito ay nangangaral patungkol sa Kristyanismo na may kasamang social justice. Nagsimula ang simbahang ito na may isa lamang maliit na grupo, hanggang sa di-katagalan ay lumago na ito ng lumago, at mas marami pa ang mga taong nahikayat ni Jim na umanib sa kanila at maniwala sa kanyang ideolohiya. Sinasabing ito ay nagsilbing platform lamang para sa kanya
upang palaganapin ang kanyang paniniwala at impluwensya. Dahil makalipas lamang ang 5 taon, noong 1955 ay muli siyang nagtatag ng isang simbahan at tinawag niya itong Wings of Deliverance. Dito ay mas lalo pang nakapanghikayat si Jim. Ang dating maliit lamang na grupo ay mas dumami pa. Ngunit tila ba may problema para sa kanya? Ang pangalang Wings of Deliverance ay tila masyadong tunog relihiyoso kung ikukumpara sa kanyang ideolohiya, kung kaya't muli niya itong pinalitan at tinawag na People's Temple Full Gospel Church at kalaunan ay ipinaikli na lamang sa pangalang People's Temple. Sinasabing sa pamamagitan ng pagpapalit ni Jim sa pangalang ito ng kanyang simbahan ay mas naging inclusive ito para sa lahat. Hindi lang niya naakit ang mga taong gustong manampalataya, kundi pati na rin ang mga taong nagustuhan ang kanyang adhikain at paniniwala. Dahil dito ay nakapagtatag siya ng simbahan para sa People's Temple sa ilang mga lokasyon sa USA. Kabilang na ang una nitong lokasyon sa Indiana, meron din sa California, at ang huli ay sa Guyana, South Africa. Lumago ang kanyang samahan sa pamamagitan ng mga pangako ni Jim na pagkakapantay-pantay at maayos na pamumuhay. Isang lipunan kung saan lahat ay pantay-pantay at nagkakaisa. Walang naiiba, anuman ang kanilang lahi, at higit sa lahat ay nagtutulungan. Napakasarap pakinggan. Sa wakas, isang leader na walang ibang hangad kundi ang kaayusan ng lipunan. Ito din marahil ang mga tumatak sa isip ng mga tagasunod ni Jim. Kung kaya tila ba hindi nila alintana, ang noon ay unti-unti ngunit agresibong pagbabago ng kanilang samahan. Si Jim Jones, ang kanilang charismatic leader, ay unti-unti nang namalakad na para bang isang diktador, hanggang sa tuluyan na nitong kontrolin ang kanyang mga miyembro, at ang kanilang dating relihiyosong simbahan ay naging isa ng kilusan. Ilan sa mga patakaran ay kailangan magbigay ng mga miyembro ng malaking bahagi ng kanilang sweldo. Nakalaunan ay pinilit na din silang ibigay ang kanilang mga ari-arian. Isa pa ay kailangan ng mga itong putulin ang kani-kanilang ugnayan sa kanilang mga pamilya at kaibigan na hindi kaanib ng People's Temple. Ang mga miyembro ay nawalan din ng kalayaan upang magpasya para sa kanilang sarili dahil binabantayan di umano ang kanilang bawat galaw. Kung sakaling may makarating kay Jim na may miyembrong lumalabag sa patakaran, ito ay lilitisin sa harap ng buong grupo habang nasa meeting. Sinasabing pinipilit ni Jim ang miyembro na umamin sa pagkakasala nito, may ebidensya man o wala. Halimbawa, kung ang miyembro ay maakusahan ng isang paglabag katulad ng pagtataksil, pagiging makasarili o pagiging traidor, sa oras na ito ay litisin ni Jim, ay wala itong magagawa kundi umamin, kahit na ang paratang ay hindi totoo. Isa ito sa pamamaraan ni Jim upang maipakita ang kanyang kapangyarihan at di umano'y kakayahan na mabasa ang kanilang kilos at pag-iisip. Ang mga miyembrong nagkasala ay pinaparusahan ng pisikal, kabilang dito ang paghampas, sapilitang pagsuntok sa isa't isa, o di kaya ipagtanggap ng pananakit mula sa ibang miyembro bilang bahagi ng disiplina. Ang masawal pa dito ay may mga pagkakataon din na ginagamit ni Jim ang sexual na aspeto bilang paraan ng pamamahiya. Halimbawa ay paggamit niya sa mga personal na impormasyon ng isang tao, lalo na sa babae upang masira ang kanilang dignidad sa paningin ng iba. Ang mga patakarang ito ay tila naging lubhang epektibo para kay Jim. Napanatili nito ang takot sa lahat ng miyembro upang huwag gumawa ng kasalanan. Sinira nito ang kanilang mga ego upang mawalan sila ng tiwala sa kanilang mga sarili at lalong umasa na lamang sa kanya. At higit sa lahat, ay pinalakas nito ang kapangyarihan ng diktador na para bang sinasabi na nasa kanya ang kakayahang magparusa o magpatawad, alinman ang nais niya. Dahil sa hirap na dinanas ng mga miyembro ng People's Temple, ay may ilang mga miyembro ang palihim na tumiwalag sa grupo. Dito magsisimula na lumabas ang baho ng kulto ni Jim. Dahil sa mga dating miyembrong ito ng People's Temple ay naging aware ang media, nagbigay sila ng mga testimonya tungkol sa mga karanasan nila sa kamay ng akala nila isang mabuti at mapagmalasakit na leader. Ito naman din ay binaka pa ng mga testimonya ng mga kapamilya at kaibigan ng mga miyembro dahil sa kawalan nila ng komunikasyon sa mga ito. Sila ay nauna na ding dumulog sa mga otoridad upang makiusap na imbestigahan ang mga nangyayari dahil malakas ang kanilang kutob na marahil ang mga ito nga ay kinukulong at pinagbabawalan na umalis. Dahil sa mga seryosong aligasyon at negatibong mga pahayag laban sa kanya, ay napilitan si Jim na ilipat ang kanyang kulto sa ibang lugar, malayo sa mainit na mata ng media. Isang malayong lugar na hindi basta-basta mararating ng iba. Noong 1974 ay natuloy ang paglipat ng grupo at sila ay nagtayo ng komunidad sa Guyana, South Africa. Dito ay binuo niya ang tinatawag na Jonestown Agricultural Project o mas kilala sa tawag na Jonestown. Isang isolated na komunidad na sinasabing paraiso para sa kanyang mga tagasunod. Kasama na dito ang mga dati niyang tagasunod sa Amerika na muli niyang nahikayat upang sumunod sa kanya sa Africa.
Sa simula ay tila ba naging maayos ang pamumuhay sa Jonestown, ngunit unti-unti ay naging mas matindi pa ang mga patakaran ni Jim. Ang dating mga patakaran at paghihigpit ay mas lalo pang dumoble, hanggang sa puntong bawat tao na gustong maging kasapi ng People's Temple ay sinisiyasat ng maigi upang malaman kung ito ay isang spy lamang o totoong gustong umanib. Nagkaroon din sila ng tinatawag na White Knights. Ito ay emergency drill o pagsasanay para sa lahat ng miyembro sa Jonestown. Walang tiyak na schedule kung kailan ito ginaganap dahil nagaganap ang mga White Knights ng biglaan at madalas ay sa utos lamang ni Jim. Kadalasan, ginagawa ito sa mga oras ng gabi at inuutusan ni Jim ang kanyang mga tagasunod na magtipon para sa mga talumpati, pagsubok ng kanilang katapatan at mga simulation ng mass suicide kung saan minsan ay pinapainom sila ng inumin na sinasabing may lason ngunit hindi naman talaga. Ito ay para subukan kung iinumin ba nila ito o hindi, na senyales na sila ay hindi loyal sa grupo. Ang mass suicide din ay isa sa mga nakikitang paraan ni Jim Jones bilang paraan ng pagprotesta laban sa gobyerno ng Amerika na umaatake sa kanya at sa kanilang komunidad. Sinasabing tila ba si Jim ay may matinding paranoia at pakiramdam nito ay lagi silang tinutuligsa kahit sila ay walang kasalanan. Sa pag-relocate nilang ito ay umasa si Jim na hindi na muli pa silang mapapakialaman ng kung sino man at malaya na muli siyang masasakop ang kanyang templo, ngunit nagkamali siya. Noong 1978, halos ilang taon lamang matapos maitatag ang Jonestown, si Leo Ryan, isang congressman sa USA, ay bumisita sa kanila upang siyasatin ang mga ulat ng pang-aabuso at sapilitang pagpigil sa mga miyembro ng People's Temple na umalis dito. Maraming pamilya ng mga miyembro ng People's Temple ang nagulat na ang kanilang mga kamag-anak ay hindi pinapayagang umalis sa komunidad at nakakaranas ng pang-aabuso. Bilang bahagi ng kanyang tungkulin sa Kongreso, nagpasya si Ryan na personal na tignan ang kalagayan sa Jonestown. Kasama niya ang ilang mga mamahayag, abogado, at mga kamag-anak ng mga miyembro ng kulto. Sa kanilang pagbisita ay nakaharap nila si Jim Jones na siya namang nag-organisa ng isang pagtitipon para sa lahat. Sila ay nagkakantahan, nagkakasiyahan, may mga taong nagbibigay ng positive testimonies tungkol sa kanilang grupo na sinasabi naman ng karamihan na pakitang tao lamang upang masabi na maayos ang kanilang komunidad. Sa pagbisita nila Ryan ay kinausap niya si Jim ng mahinahon at nagtanong ito ng ilang mga bagay patungkol sa mga alegasyon laban dito, habang maingat na iniiwasang gumamit ng mga salita na pwedeng magpainit ng sitwasyon. Habang nagaganap ang kanilang pag-uusap, lingid sa kaalaman ni Jim, ay nagpaplano na ang ilang mga miyembro ng kanyang grupo na humingi ng tulong kay Ryan. Kaya't nang magkaroon ng pagkakataon, ay isa sa kanila ang nakipagkamayan kay Ryan. Kasabay ng kamayang ito ay ang pag-abot ng isang maliit na papel na nakatago sa palad ng isang miyembro na agad namang binasa ni Ryan. Sinasabing ang sulat ay naglalaman ng pakikiusap na tulungan sila ni Ryan upang makaalis sa Jonestown. Sila di umano ay natatakot dahil sa maaaring gawin sa kanila ng kanilang leader. Dahil dito ay muling kinausap ni Ryan si Jim at sinabi dito na may ilang miyembro ang nagsabing ayaw na nilang manatili sa Jonestown at gusto na nilang umalis. Sinabi pa nito na bilang kongresista ay tungkulin niya na tiyakin ang kaligtasan ng sino mang gustong bumalik sa Amerika. Bagamat labis na nagiinis, pilit na nagkunwari si Jim na walang problema sa mga nais umalis. Sa publiko, sinabi niyang sino man ang gustong umalis ay malayang gawin ito. Sa likod nito ay may matinding tensyon at malamang pinipigilan ni Jim ang kanyang sarili dahil alam niyang anumang marahas na aksyon ay makukunan ng pansin ng media at ng mga bisita. Umabot sa 15 to 20 members ang nag-decide na sumama kay Ryan pabalik. Pinahintulutan ni Jones ang kanilang pag-alis sa harap ng delegasyon ni Ryan. Ang hindi alam ni Ryan ay sobrang galit na galit si Jim at agad nitong nagplano ng paghihiganti. Habang papalabas si Ryan at ang kanyang grupo mula sa Jonestown, inutusan ni Jim ang kanyang mga armadong tagasunod na sundan sila sa Port Kaituma airstrip. Sa oras na makarating sila Ryan sa paliparan, ay agad na inatake sila ng armadong grupo at pinaulanan ng bala. Si Congressman Ryan at 4 na iba pa ay agad na napatay sa insidente, habang ang iba naman ay nakaligtas dahil agad silang nagtakbuhan papasok sa magubat na bahagi ng lugar. Isa sa mga ito ay ang aide ni Ryan na si Jackie Spire, na bagamat maraming tama, ay himalang nakaligtas. Siya ay isa sa mga nagbigay ng statements tungkol sa mga nangyari. Ang trahedyang ito ay agad na nabalita at umabot hanggang sa Amerika. Maraming miyembro ng People's Temple na nasa Amerika ang nagulat dahil hindi nila alam ang tunay na kalagayan sa Jonestown. Matapos ang insidente sa paliparan, napagtanto ni Jim Jones na hindi na niya maiiwasan ang pagdating ng mga otoridad. Sa kanyang paniniwala, mas mabuti pang mamatay sila ng sama-sama
kaysa harapin ang hustisya o ang pagbagsak ng kanyang liderato. Kaya't noong kinagabihan, matapos ang pagpatay kay Congressman Ryan ay nagpatawag siya para sa huling white night ng kanyang grupo. Dito ay inihayag ni Jim na ang kanilang pag-iensayo ng ilang mga gabi ay kailangan na nilang maisabuhay. Kaya't noong November 18, 1978 ay isinagawa nila ang kanilang Revolutionary Act. Inutusan niya ang kanyang mga tagasunod, partikular ang nasa bahagi ng kanyang inner circle o mga miyembro na may direktang papel sa komunidad, na gumawa ang mga ito ng inumin na may halong lason. Ang inumin ay gawa sa powdered drink mix o ayon sa marami ay Kool-Aid. Hinaluan nila ito ng cyanide, sedatives tulad ng Valium at iba pang kemikal. Nang maihanda na ang inumin ay tinipon na ang lahat at pinapila sa ilang mga hanay. Ang unang binigyan ng inumin ay mga batang walang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Ang mga maliliit na bata at sanggol ay ginamitan ng dropper, habang ang ilan naman ay pinainom sa baso. Ang mga matatanda naman ay hinikayat din na uminom, na ginawa naman din ng mga ito. Sa kabilang banda, ang mga ayaw uminom ay pinilit sa ilalim ng pananakot, kung kaya't wala na ding nagawa ang mga ito. Sa isang iglap, ang kulto ni Jim sa Jonestown ay unting-unting nawala ng malay at isa-isang nagbagsakan sa lupa. Nang dumating ang mga opisyal ng Guyana kasama ng media, tumambad sa kanila ang napakaraming bangkay na nakahilera sa lupa. Ang iba ay magkakayakap pa. Karamihan sa mga bangkay ay natagpuan malapit sa pavilion, ang sentro ng komunidad kung saan naganap ang mass suicide. Tinatayang 909 na tao ang natagpuang patay, kabilang ang halos 300 na bata. Dahil sa mainit at tuyot na klima ay agad na naagnas ang mga bangkay, kung kaya't naging pahirapan ang pagkilala sa kanila. Ilang araw matapos ang trahedya ay dumating ang US military at nirecover ang mga bangkay ng US citizens pauwi upang mapa-autopsy. Sa dami ng mga ito ay gumawa na lamang sila ng mass grave at doon inilibing ang mga bangkay. Marahil nagtataka din kayo, nasaan si Jim Jones sa gitna ng mga pangyayari? Si Jim Jones ay natagpuan din ng mga otoridad na wala ng buhay, ngunit hindi kabilang ang kanyang pagkamatay sapagkat ito ay hindi sanhi ng lason. Sa halip, ang kanyang katawan ay natagpuang may tama ng bala sa ulo na nakaupo sa isang silya, nakahiwalay sa karamihan ng mga bangkay, kasama ang ilan sa kanyang pinakamalapit na tagasunod. Ang tama ay mula sa baril na pinaniniwalaang isinagawa niya mismo o self-inflicted gunshot o ginawa ng isa sa kanyang malalapit na tauhan. Hindi malinaw kung ito ay kusa niyang ginawa o pinatay siya bilang bahagi ng kanilang plano. Hindi katulad sa ibang mga namatay kung saan nakidalamhati ang mga tao. Ang kanyang kamatayan ay hindi nagdulot ng simpatsya. Sa halip, lalo siyang binansaga ng manipulator at malupit na leader na nagdala ng trahedya sa kanyang mga tagasunod. Dahil dito ay inusig din ng mga tao ang natitirang miyembro ng People's Temple sa Amerika. Sila din ay dumaan sa interrogation para malaman kung mayroon ba silang kinalaman sa trahedyang nangyari sa Jonestown. Marami sa kanila ang nagtangkang bumalik sa normal na buhay, ngunit karamihan ay nahirapan dahil sa matinding trauma, depression at stigma mula sa publiko. Ang mga naiwan na hindi sumama sa Guyana ay nakaranas ng survivor's guilt at matinding emotional challenges. Ilang natira at nakaligtas ang nagdesisyong magsalita tungkol sa kanilang mga karanasan upang bigyang babala ang iba tungkol sa panganib ng mga kulto at charismatic leader. Samantala, ang iba naman ay naharap sa mga legal na usapin, kabilang na ang mga demanda, kaugnay ng pagkawala ng mga ari-arian at pera ng mga miyembro ng People's Temple. Dahil dito ay tuluyan ng nabuwag ang kulto ni Jim, at ang ilang leader na natira ay inusig, ngunit karamihan ay hindi naakusahan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Upang matulungan ang kanilang sarili, ang ilang nakaligtas ay bumuo ng grupo upang magtulungan na labanan ng trauma at muling makabangon mula sa trahedya. Ang Jonestown Massacre, kung saan higit 700 ang namatay, ay naitala bilang isa sa pinakamalaking mass suicide sa kasaysayan. Nawa, ang kanilang mga karanasan ay magsilbing babala laban sa panganib ng bulag na pagsunod at mapanlinlang ng mga kulto na maaaring mag-iwan ng mas malaking pinsala at malalim pang marka sa kasaysayan. Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Pwede kang mag-iwan ng comment at mga suggestion sa mga storya na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.